Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela, and we are the Castros. We bring you the news. And the views that make you think. Sometimes we agree. Sometimes we don't. This is News and Views. And here are today's headlines. Residents in Cebu are now asking for food and water following Tuesday's magnitude 6.9 earthquake. Authorities also ended the search, rescue, and retrieval operations, allowing teams to demobilize and shift to relief and rehabilitation. Severe tropical storm Paolo is expected to make landfall today over Aurora or Isabela. Some senators clash over hearing schedules and allegations of budget insertions. The NBI has filed new cases against dismissed Bamban Mayor Alice Go and her family over alleged irregular businesses and property acquisitions in Marilao, Bulacan. First in the news, President Bongbong Marcos vows to provide aid and quick shelter for displaced families in the earthquake-hit province of Cebu. Here's the report. President Bongbong Marcos visited quake-stricken Bugos City in Cebu, inspecting the Yolanda Housing Village in Barangay Pulambato, built as a relocation site for survivors of Super Typhoon Yolanda in 2013. The site has now been declared unsafe after last Tuesday magnitude 6.9 earthquake buried 7 people when a house collapsed. The president also inspected the Archdiocese of San Vicente Ferrer Parish Church, where residents rushed upon learning of ongoing relief operations. At a situation briefing in Bugos City Hall, President Marcos announced a donation from the Office of the President, 50 million pesos for the Cebu Provincial Government, 20 million each for Sogod, Bugo, and San Remigio, and 10 million each for other towns. Some residents have put up placards asking for clean water and food. Many Cebuanos remain fearful of aftershocks, forcing them to sleep along roadsides and in an open area. The President vowed to provide a tent city for them. Ang desisyon namin, ang gagawin natin, kukuha tayo ng mga tent na malalaki at itatayo natin, kagaya ng sinabi ko sa ating mga LGU executives, ito yung mga tent ng Red Cross na ginamit nung COVID. At ito ay mabilis itayo at kahit umulan, hindi problema. Kaya yun ang dadalhin namin dito sa ngayon. The Department of Energy vowed to restore electricity in Bugo within the day. Titiyakin natin na may food supply, may water supply, may kuryente kung kailangan mag-genset, kung anuman ang pangangailangan ng tao ay titiyakin natin na meron. Meanwhile, Vice President Sara Duterte also visited the town of Medellin, bringing relief goods to earthquake victims. Authorities have officially ended search, rescue, and retrieval operations in Cebu after Tuesday's 6.9 magnitude earthquake. The Office of Civil Defense said all local governments have accounted for residents, allowing teams to demobilize and shift to relief and rehabilitation. Aftershocks, however, continue to rattle the province, forcing many to remain outdoors. Officials said about 4,000 families, or some 20,000 individuals, are still displaced. And now let's check the situation in Bogos City, Cebu. We have mobile journalist Ivan Tarinque. Ivan, kamusta na ang situation dyan? Diego, tuloy-tuloy pa rin yung mga aftershocks na nararanasan namin dito sa may Bogos City. Pero kanina, binisita natin actually yung isang pamilya dito sa may Barangay La Paz, sa may Bogo, kung saan nga yung mag-ina, no, isang guro at isang kanyang one-year-old baby ang nakaburol ngayon sa kanilang bahay na nadamay doon nga sa nangyaring lindol. Kwento ng kanyang asawa no kanina natabunan daw yung kalahating katawan ng yung kalahati ng katawan ng kanyang asawa ng lupa na nangyaring landslide no. Supposedly kasi dapat mag-stay yung mag-ina na ito do sa bahay ng kanilang magulang manugang para samahan yung kanilang manugang kasi medyo malayo yung kanilang pinagtatrabahuan. Yung lalaki nagtatrabaho sa may San Remigio pa, around 30 minutes away from dito sa may Bogos City. And yun nga, nakita natin kanina, nakwento sa atin kanina, nakita pa niya yung kanyang asawa na natabunan pa nung lupa at medyo matagal daw yung nangyaring retrieval operations doon sa kanyang asawa at naitakbo pa nga daw
sa isang ospital dito sa Bogo City. Pero yun nga lang, medyo 20 to 30 minutes away pa yung ospital mula dito sa ating kinakatayuan. Kaya naman pagdating doon sa kanilang sa ospital, dineklara na dead on arrival na yung kanyang asawa. And unfortunately, kanina hindi niya nga mapigilan yung kanyang mga luha habang kinakausap natin siya. Kinakwento niya na kahit papano daw, nakasama niya raw yung kanyang mag-ina kahit daw na sobrang bilis lang nung kanilang time together, pero hindi niya raw makakalimutan yung mga araw at yung mga masasayang alaala nila sa isa't isa. Diego? Oo, Evan, I understand that the authorities have officially ended their search, rescue, and retrieval operations there. I was wondering kung wala na ba talagang naghahanap ngayon ng mga kanilang nawawalang kaanak. Yes, Angela, according to sa official record, accounted naman na raw yung mga hinahanap, wala naman daw wala naman ng data na kailangan pang hanapin yung mga tao. Pero kahapon, doon sa ating tinatayuan sa may Bogo City, meron pang nangyaring search and retrieval operation doon sa isang apartel na gumuho doon, pero after a few hours tinigil din naman yan. Nung pagdating ng gabi, wala na. Pero may mga naabutan pa tayong mga PCG and Coast Guard na nagpalipad pa ng drone kahit papano para silipin kung clear na ba, kasi isa dun sa kanilang determining factor kung bakit nila hinanap or sinearch pa itong lugar na ito is may mabahong amoy doon sa ilalim ng rubbles, Kaya sinubukan nila pero unfortunately hindi nga nila nahukay ito, and yun na nga, natigil na nga yung search and retrieval operation sa mga oras na to, Angela. Evan, kahit natigil yung mga search and retrieval operations, tuloy-tuloy pa ba ang mga frontline team na pag-clear ng mga debris sa mga gumuguhong mga structures? And also, are they ready in case na yung tuloy-tuloy na nga ang pag-ulan dahil sa Bagyong Paulo? Yes, Diego, kanina halos wala na nga tayong nakitang mga debris na nadaanan sa mga daan. Well, sa daan, kasi kadalasan ng since yesterday, pagdating natin dito sa may Cebu, talagang kapansin-pansin talaga yung mga nasirang mga tulay, mga nasirang daanan. Pero kanina habang nag-iikot tayo mula sa may daang bantayan, wala na halos na mga nakakalat. Ngayon, yung mga natitira na lang na debris yung mga bahay na gumuho, na hindi pa safe galawin dahil yun nga, medyo malalakas pa rin kasi talaga yung mga aftershocks na nararanasan namin dito sa may Cebu currently. Pero aside from that, Diego, kanina may mga operations naman na nangyayari, may mga food, may mga relief operations naman na nangyayari ngayon at ipinapamigay yung mga iba't ibang mga pagkain at iba pang mga basic needs ng mga residente dito sa Cebu, Diego. Yes, Evan, kailan magsisimula ang mga integrity check sa mga buildings, para if ever pwede nang unti-unti, at least mag-back to normal ang classes and other functions? Yes, Diego, supposedly 1 week after actually, nung naging lindol, yun daw kasi yung safe na timeline, pagkatapos nung lindol, dahil nga ina-expect nga nila yung mga aftershocks sunod-sunod pa rin yung kanilang mararanasan. Kanina nga 5:30 AM naranasan natin yung isang aftershocks, or actually lindol na nga siya kung tutuusin, kasi umabot siya sa 5.1 magnitude yung lakas, kahit nandun kami sa Daang Bantay, naramdaman at epicenter nung lindol nandoon sa may Bogo, naramdaman pa rin namin yung pag-uga at paggalaw ng lupa, Diego. Evan, yung mga libo-libong displaced families dyan ngayon sa area ninyo, ay sila ba ay tumutuloy pa rin o nakahiga pa rin sa kalye? Kamusta na yung sinabi ng Pangulo kahapon na magpapadala dyan ng malalaking tent, Parang gawing temporary shelter ng mga displaced families? Angela, karamihan pa rin ng mga residente dito, hindi lang sa Bugo, hindi lang sa may Medellin at hindi lang sa may Daang Bantay, karamihan ng mga residente nasa labas pa rin sila ng bahay nagsistay, dahil nga isa pa rin doon sa kanilang iniisip is baka nga yung mga aftershocks na kasunod nung malakas na lindol, yung 6.1 6.9 na lindol, magdulot na mas malakas na aftershocks at talagang tuluyan na gumuho yung kanilang tinutuluyan, So yun yung kanilang main concern sa mga oras na to. And actually kahapon, sinilip natin yung ilang mga parke sa may Bogo. Talagang yung iba talagang mga pamilya mas pinili na doon sa may parke kung saan walang mga puno at walang mga bahay or matataas na mga gusali na nagstay, kasi yun nga yung kinakataka
na baka guhuan sila kung sakali magkaroon pa ng malakas na paglindol dito sa may Cebu. Angela? Oo, and bagaman marami nga mga volunteers dyan, mga non-profit organization na nagtutulong-tulong na makapagpadala ng kanilang mga relief packs, pati ang national government as well. I was wondering nga kung nakarating na ba doon sa mga nangangailangan talaga itong mga tubig, 'di ba, pagkain, medicine, kamusta din ang linya ng komunikasyon, linya ng kuryente diyan sa affected areas? Yes, Angela, kanina nag-iikot-ikot tayo, marami talaga actually marami pa rin yung mga residente na may mga hawak na placard na nanghihingi ng tulong gaya ng tubig at pagkain. Marami pa rin tayong nakitang ganyan kanina, and yung isang nadaanan nating relief operations kanina talagang dinumog ng mga residente kasi yung iba kwento pa sa atin kailangan pa nila maglakad ng ilang kilometro makapunta lang doon sa mga distribution ng mga ayuda dahil hindi raw umaabot lalo na sa mga sitio-sitio yung relief operations, kaya wala daw silang choice kundi maglakad o magrenta man ng kahit anong vehicle makapunta lang at makakuha ng mga tubig dahil isa nga yan dun sa talagang nire-request ng mga residente dito yung maiinom na tubig, kasi sa mga oras na to maraming lugar pa rin dito sa may sa Bugo na wala pa rin access sa tubig at yung kuryente limited pa rin. Kundi kaya naman yung iba merong mga generators na ginagamit, kaya yung iba naki-charge na lang doon sa mga gasoline generators para kahit papaano makausap nila at makapag-update sila doon sa kanilang mga mahal sa buhay na hindi dito nakatira sa Cebu. Angela? You mentioned access to water, Evan. Kamusta naman yung mga kababayan natin na wala bang access sa sanitation and showers? Kasi alam naman natin, pag walang access sa proper sanitation, ang kababayan natin, that could lead to a lot of sickness. Tama ka dyan, Diego. Pero so far kanina, nung mga nakausap natin, yung iba nakikiligo doon sa may mga poso. Nag-iigib sila ng tubig doon sa mga poso para may magamit sila panligo, panghugas ng pinggan, at kung ano-ano pa yung mga kanilang water needs. Pero unfortunately, yung ibang mga deep wells daw, dito nakakaubos na rin yung kanilang mga tubig. Kaya isa rin yan doon sa nagiging challenge nila ngayon na ano daw mangyayari sa kanila once na maubos na yung mga stock nila, yung mga reservoir nila ng tubig doon sa kanilang mga deep wells. Dahil syempre, kadalasan kasi ng mga nakausap nating pamilya dito, nasa 5, 6 yung individuals sa isang pamilya. So marami-rami yung mga naghahati-hati sa mga tubig na ito, Diego. Alam mo, Evan, based sa mga naririnig ko sa pag-report mo, parang ang survival na nangyayari dyan is based on kanya-kanyang kayod ng mga pamilya. Ano bang tugon ng local government with all these things that we've been talking about? Kasi wala silang sanitation trucks man lang or portalets na pinapadala? Yes, Diego, kanina, actually simula kahapon, may mga nakita tayo mga portalets na i-deliver sa iba't ibang mga locations dito sa may Bugo, Cebu. Pero unfortunately kasi, itong mga sanitation na to kasi, yung mga tao, pwede pa rin naman nila technically gamitin yung mga sanitation comfort rooms, yung mga CR sa kanilang mga bahay. Hindi lang talaga nila pinipili yung magstay sa loob mismo ng bahay. Pero aside from that, Diego, may mga relief operations din na binibigay itong local government, and yung sa may Tabogo nga na ating pinuntahan kahapon, kahit papaano 16% nung kanilang electricity naibalik na. Pero yung water situation nila medyo matagal pa raw dahil na damage nga yung mga water lines dahil dun sa nangyaring 6.9 na lindol, Diego. I remember kasi when we were talking to Mayor Martinez yesterday ng San Remigio, ang malaking problema daw talaga dyan, kaya hindi naaabot yung tulong sa mga malalayong lugar pa na nangangailangan, is yung malalaking tipak ng lupa dyan ay nakabungkal. So hindi daw makadaan yung mga dapat dumaan doon para madala yung kanilang mga tulong dito sa mga barangay natin. So, Evan, can you describe to us, 'di ba, yung mga kalsada na nadaanan mo ngayon na naapektuhan nga nitong lindol? Actually, Angela, grabe yung mga nadaanan naming mga kalsada mo. Talagang we can explain it na pag ito yung sahig, ito rin yung kabilang sahig, 'di ba? Usually magkadikit yan. Oo. May kita natin, nakaangat na silang ganyan. So basically, it's like 6 to 7 inches na nakataas
yung lupa from the original na flat surface, no? Kaya naman nahihirapan talaga yung mga four wheels na mga sasakyan, no? Plus yung ibang mga bridges din na ating tinawid kahapon, talagang nakita natin nagkaroon ng gap, no? Doon sa mga tulay, no, nagkaroon ng 5-6 inches gap. Kaya naman dahan-dahan talaga kahit na yung mga motorsiklo, no, dahil onting mali lang, baka pwede silang ma-stuck at mahulog doon sa maliit na gap na yon at mahirapan silang iakyat yung kanilang mga motorsiklo. Kaya naman medyo naging challenge talaga yung pag-iikot ng mga sasakyan dito sa may Cebu, at yun yung kaya currently marami pa rin yung nahihirapan i-access yung iba't ibang mga lugar dahil nga dun sa mga situation sa daanan. Pero kanina medyo nakita natin, medyo clear naman na yung ilang mga daanan, kaya kailangan lang konting caution at talagang alert yung driver kasi yung iba nagugulat na lang, mayroong palang uka doon sa sahig at sa may daanan, kaya naman nabibigla at napapapreno yung ilang mga motorista, Angela. Yeah, Evan, yung binanggit mo, no, yung mga streets, I've seen yung pictures and videos na pinapadala nyo, no, yung mga parang nagsalubong yung dalawang kalye tapos umangat parang tent, no. Ang sabi ng I heard in one report was that several MMDA personnel were sent there to address or help them address these issues. Gagawan daw nila ng parang takip that will form parang a mini bridge para makaangat yung mga at least four-wheel cars. May nakita ka na bang ganyan, Evan? Angelo, so far sa mga oras na to, wala pa tayong nadaanan na update sa mga daanan. Pero kahapon yung mga daanan papunta sa may Medellin, sa may San Remedios, nakita naman natin kahit papaano natabunan ng lupa. So medyo naging flat yung surface, no, medyo naayos ng konti at naging passable na doon sa mga four wheels na sasakyan, no, kasi talagang challenge diyan yung pag-angat. May mga nakita pa nga tayong mga videos yung isang sasakyan talagang naipit, hindi na nakadaan doon sa mga kalsada na to, Jeko. So Evan, based on yung mga nakikita mo on the ground, would you say that up to this point, not all roads are passable? Jeko, sa mga oras na to, passable naman yung mga daanan, pero kailangan pa rin basically all roads are possible except may mga roads na hindi possible for four wheels, no? For light Kasi vehicles, in other words, for light vehicles. Yes. Tama ka dyan, Diego, Okay. light vehicles. Pero yung mga motorsiklo, nakakadaan sila basically doon sa mga roads na ito. Pero yung mga sasakyan, four wheels, karamihan, they will have a challenge dahil nga doon sa mga nangyari doon sa mga daanan dito, Diego. I understand, suspendido pa rin ang klase ngayon dyan. Pati ang mga pasok sa trabaho. I was wondering kung may nakausap ka na ba na local government official dyan para matanong natin kung how are they addressing yung ito patuloy nga na suspension ng klase, dahil alam naman natin yung nangyari sa mga mag-aaral dyan, maging sa mga teachers, yung lack of learning spaces. Yes, tama ka dyan, Angela. No? Yan yung naging challenge ngayon dahil medyo matagal pa yung mga pagbabalik ng mga estudyante dito. Unfortunately kasi nung sa mga inikot nating mga eskwelahan kahapon, talagang kapansin-pansin talaga yung damages dun sa mga schools, no, yung mga bubong bumagsak dun sa sahig, may mga pader ng mga classroom na nabitak, nasira. So yun yung magiging challenge ngayon ng local government kung paano nila ayusin, kung paano nila itutuloy yung pag-aaral ng mga estudyante dahil unang-una kailangan nila maghanap ng space, ng location kung saan pwede sila mag-conduct ng kanilang learning duties, no? So yan yung magiging challenge ngayon sa local government dahil karamihan ng mga eskwelahan na ating napuntahan, it's either bumagsak yung bubong, may bitak yung mga pader, o kaya talaga tuluyan ng gumuho yung isang building sa mga eskwelahan na ito, Angela. Okay, and also baka meron ka ng estimated reported damages both for infrastructure and agricultural dyan sa Cebu? Angela, so far ang estimated damages is umakyat na ng 3 billion pesos, no? Kasi yung unang estimate ng DPWH around 2 million pesos pa lang yesterday, no? Ngayon umakyat na to sa 3 billion. So talagang check pa kasi, continuous kasi yung pag-assess ng mga local government, DPWH dun sa mga nasirang structures, no? Kaya
possibly na pwede pang tumaas yung bilang na ito sa ngayon, Angela. Hanggang ngayon ba nandiyan pa sila Presidente at si Vice President? Although magkahiwalay naman sila. Angela, kahapon umalis na nga, dumating nga dito si President Bongbong Marcos, no, para silipin nga yung sitwasyon doon sa may Bogo, no, at nag-ikot nga siya doon sa iba't ibang mga lugar doon. Pero kahapon umalis na rin siya. Kahapon kasama na rin, pati na rin si Vice President Sara Duterte, no, na binisita actually yung ilang mga namatayan dito sa may Bogo, no. So kahapon umalis na rin sila. At yun nga, natapos na yung kanilang pagbisita at yung kanilang pag-check ng sitwasyon dito sa lugar. Last question on my part, Evan, since tapos na ang search and retrieval operations officially, no, ano ang final casualty count? Diego, sa mga oras na to, we're still asking, no, we're still waiting for the update kung gaano karami yung final count. Pero as of yesterday, umabot sa more than 70 kasi yung casualties at more than 290 yung injuries na naitala, no. So yun yung last update sa atin kahapon ng damages dito. No, so we'll see kung sana yan na nga kasi marami pang actually yung mga hospital dito, no, na napuntahan natin. Karamihan kasi ng mga pumunta doon nasa labas nung kanilang ng hospital nag-stay, no, dahil kakwento ng isang nurse sa atin meron ding damage daw yung kanilang ER at natatakot daw sila gamitin yung kanilang hospital facilities kung sakali man magkaroon ng mga aftershocks pa, Angela. Alright, mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat sa ating mobile journalist, Evan Tarinque. Now, severe tropical storm Paolo has intensified into a typhoon as of 8 a.m. today. Let's get the latest from Lian Lorento, Pag-asa weather specialist. Magandang umaga. Magandang umaga po, Miss Angela and Sir Angelo. Do we expect Paolo to make landfall anytime soon, Miss Leanne? Actually, ito nga po si Paulo ay naglandfall na sa may Dinapigue, Isabela kaninang alas 9 ng umaga. At before nga po ito naglandfall ay mas lumakas pa itong si Paulo bilang isang typhoon category. So ano yung mga typhoon na signals natin as of this hour? Sa ngayon po, meron pa rin po tayo nakataas na wind signal number 3 dito po sa may northern portion ng Aurora, central and southern portions ng Isabela, northern portions ng Quirino, Nueva Vizcaya, pati na rin po sa may mountain province, Ifugao, sa may southeastern portion ng Abra, northern portion ng Benguet, central and southern portions ng Ilocos Sur, at sa may northern portion of La Union. So ito pong nasa may wind signal number 3, sila po makakaranas ng 89 to 117 kilometers per hour na mga hangin sa loob po ng 18 na hours. Kaya ito pong ganitong level, no, ito po yung pinakamalalakas na hangin nitong si Typhoon Paulo. Kaya posible nga din po sa mga lugar na ito, kung nasa may coastal areas po kayo, posible po yung mga storm surge na abot sa 3 meters. Samantala, wind signal number 2 naman po ang nakataas sa may central and southern portion ng mainland Cagayan, sa nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya, central portion ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija, central and southern portion ng Apayao, Kalinga, nalalabing bahagi ng Abra, Benguet, central and southern portion ng Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur at La Union, at dito rin po sa may northern portion ng Pangasinan. Naasahan natin ng hanggang 88 kilometers per hour yung mga bugso ng hangin na maaasahan sa nasa wind signal number 2. Samantala, wind signal number 1 naman po ang nakataas sa may nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, sa nalalabing bahagi ng Aurora, northern portion ng Quezon, kabilang ang Pulido Islands, Camarines Norte, sa may northern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, nalalabing bahagi ng Apayao, Ilocos Norte, Pangasinan at Nueva Ecija, northern portion ng Bulacan, Tarlac sa may northeastern portion ng Pampanga, at dito rin po sa may northern portion ng Zambales hanggang 61 kilometers per hour yung mga bugso ng hangin na mararamdaman po dyan. At mamaya nga po alas 11 ng umaga, magkakaroon po tayo ng update ukol po dito sa Typhoon Paulo. Oo. Miss Leanne, bagaman ito ay panorte, sa norte talaga tatama. Pero I was wondering kung meron din epekto ito sa Kabisayaan dahil yung mga kababayan natin doon, katatapos lamang nung lindol sa kanila. Sa ngayon na po, sa nakikita natin, yung
yung radius po ng mga kaulapan nitong si Paulo ay aabot hanggang 350 kilometers. So yung mga actually yung extent po ng mga kaulapan nitong si Paulo ay hanggang dito po sa Metro Manila, dito rin po sa may Calabar Zone at sa Mimaropa area. Pero doon naman po sa may Visayas, yung habagat naman po natin ang umiiral at posibleng magdala ng maulap at maunang panahon sa may Western Visayas. Pero sa Central Visayas naman na nakaranas nga po nung ating lindol ay magkakaroon naman po tayo ng maaliwalas na panahon ngayong umaga, ngunit may mga thunderstorms po tayo na localized mamayang hapon. Sa NCR, Lian, may rainfall warning tayo? Sa ngayon, wala po tayong wind signal sa Metro Manila. Ngunit, yun nga po ay hagip pa rin po tayo ng rain bands nitong si Typhoon Paulo, kaya meron pa rin po tayong mga pag-ulan ngayong araw. Mataas ba yung volume? Sa ngayon nga po ay posible pa nga po itong magkaroon po tayo ng mga moderate to at times heavy rains dito no, sa Metro Manila. Ngunit sa ating pagtaya ay posible na nga pong makalabas na ito ng ating landmass mamayang gabi. Kaya't mas kukunti na lang po yung mga probinsya na makakaranas ng mga pag-ulan at mga bugso ng hangin. At bukas naman po ng umaga, inaasahan natin na makakalabas na po ito ng living area of responsibility. Alright, maraming salamat, Lian Loreto, Pag-asa Weather Specialist. We'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News. St. Luke's Medical Center marks a historic milestone in Philippine healthcare, successfully completing over 2,500 robotic-assisted surgeries, the most performed by any hospital in the country. From the very beginning, the road wasn't easy. In 2010, St. Luke's acquired its first Da Vinci C robotic surgery system, unsure if robotics would even take off in the Philippines. For years, progress was slow. Only a handful of cases were done annually, but with persistence, vision, and unwavering commitment, the numbers grew. It took 9 years to reach the first 1,000 patients, but only 6 more to complete 1,500 additional procedures. And it was the commitment to that, to the mission of providing unparalleled patient care, guided by excellence and innovation. St. Luke's has since pioneered numerous Philippine firsts, from robotic-assisted thyroidectomy, esophagectomy, and thoracic surgery to Southeast Asia's first-ever robotic-assisted kidney transplant in 2023, and most recently, the country's first robotic-assisted cardiac surgery using the advanced Da Vinci Xi system. But what makes robotic surgery better? Surgeons say it's all about precision and patient recovery. Robotic surgery allows smaller incisions, less blood loss, less scarring, and shorter recovery time for patients. Gone are the days when Filipinos will have to go abroad to get treatment, to get diagnostics. Beyond technology, St. Luke says its social service program has made robotic surgery available even to patients who otherwise could not afford it. But I think at the end of the day, if you have your priorities straight, and the priority really was not for prestige, not for profit, but really for bringing patient care to a level that is at par with the rest of the world, then everybody wins. You know? St. Luke's is now looking to the future, exploring the possibility of becoming a training hub for robotic surgery in the country. Mobile journalist Denise Valdesancho. We are One News. Good morning. You're still watching News and Views here on One News. Vice President Sara Duterte and officials from the Office of the Vice President skipped the House of Representatives' deliberations on their proposed 2026 budget. Palawan Representative Jose Alvarez, the budget's sponsor, said Duterte set conditions for her to attend and defend it. One of her demands is the presence of President Bongbong Marcos during the budget hearing for the Office of the President. She also called for the lifting of the Immigration Lookout Bulletin against OVP officials. 3 new lawmakers have taken their oaths at the House of Representatives amid ongoing budget debates. Meanwhile, Vice President Sara Duterte's office faces criticism over its proposed budget and her absence from key proceedings. Mobile journalist Amy Atienza has the report.
lawmakers took their oath while budget plenary debates continue at the House of Representatives. Congratulations. Thank you. Thank you. The 3 empty seats left by the Duterte Youth Party list has now been filled. That is after the Comelec and Bank canceled the registration of the said party list after the 2025 midterm elections. The new lawmakers are ang Provinciano Party List Representative Alfredo Co. de los Santos, Abono Party List Representative Robert Estrella, and Murang Corriente Party List Representative Arthur Cuayap. All have made their presence in the lower chamber for their oath-taking ceremony. Meanwhile, the office of the Vice President is once again under fire as House lawmakers will recommend cutting the office's proposed 902.8 million pesos budget. This comes after the OVP did not send any representative in 3 of their budget proceedings in the Congress. For the decrease, let's say, for the retention of the MOOE and personal services budget and get rid of the operational budget for the office of the Vice President. Again, I will move at the proper time during the period of amendment for that. In the budget plenary debate held Thursday night, OVP budget sponsor and Palawan Representative Jose Alvarez shared that Vice President Sara Duterte will only show up in the House of Representatives under 2 conditions. Prepared to attend. However, I am seeking the following. House of Representatives demand the attendance of President Marcos for the 27.3 billion pesos budget deliberation of the Office of the President. Number 2, alternatively, I will attend if the Committee on Good Government and Public Accountability will produce before the plenary schedule a Department of Justice DOJ document confirming that the Immigration Lookout Bulletin Order or ILBO for the following OVP personnel have been lifted. The committee said they will not give any more response to this request. Vice President Duterte was seen in Cebu on Thursday to give aid to the victims of the 6.9 magnitude earthquake in the province. Mobile journalist Timmy Atienza, we are One News. Senator Panfilo Lacson has stirred controversy with a cryptic post likening some colleagues to noisy animals. Here's a report. Tensions in the Senate continue to brew as Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson took to social media with another cryptic post, this time likening his colleagues to noisy animals. On X, formerly Twitter, Senator Panfilo Lacson wrote, "Help! Is there a veterinary clinic with an animal psychiatric ward? We have a crazy cat that keeps meowing on the ground floor and an annoying dog that keeps barking on the upper floor." While Lacson made no direct mention of names, the remark came a day after Senator Rodante Marcoleta's privileged speech on the Senate floor. Marcoleta had called out Lacson's earlier disclosure that almost all senators in the 19th Congress had inserted at least 100 billion in the 2025 national budget. Lacson has already explained in the caucus that his statement was not meant to put the Senate or his colleagues on the spot. He said his remarks were meant to highlight anomalies in alleged ghost flood control projects uncovered during Blue Ribbon Committee hearings. Senate President Tito Soto also clarified that amendments to the budget are part of the regular legislative process. He stressed that insertions made during bicameral committee discussions are different from floor amendments, which are legally introduced during deliberations and approved by vote. But Marcoleta raised doubts, asking if Soto never made any insertion throughout his decades-long career as senator and Senate President. Soto stood firm, saying he has never tolerated insertions and vowed all amendments will now be made openly on the Senate floor for transparency. I guarantee you I have never made any insertion in the budget because insertions are not tolerated, and I will never do that because when I say insertions, that means it is inserted and it is not done in second reading. You know, but it is done in second reading, and that was my explanation of the 100 billion mentioned in the newspapers. When there are individual amendments and institutional amendments and done on second reading, that is not insertion.
Meanwhile, Senator Amy Marcos has expressed frustration over what she described as confusion in the Senate regarding budget insertions and amendments. She also questioned reports that the Blue Ribbon Committee will no longer hold hearings, with Lacson expected instead to release a partial report. Lacson, however, countered that Marcos should simply attend the Blue Ribbon Committee hearings, listen to the discussions on the Senate floor, and read the announcements in the All Senators chat group to stay updated. At this point, let's go to mobile journalist Arles de los Santos for more updates in Cebu. Arles, go ahead. Magandang umaga, Angela at Diego. No, nandito nga tayo ngayon sa Barangay La Paz dito sa Bugo City pa din. No? Kung makikita ninyo sa aking likuran, wala ang mga residente dito dahil mayroong dumating na dalawang sakyan, no, na naglalaman ng mga pagkain. Kagaya na lamang ng ilang cup noodles at mga biskwit na kanilang magagamit nga raw dahil ilang araw na silang walang maayos na kain. Bukod pa dyan, yung kanilang pagkauhaw para nga sa tubig at yung syempre yung comfort na kanilang na normal na nararanasan noong hindi pa dumarating ang magnitude 6.9 na lindol. So tignan lamang ninyo dito ang ating mga kababayan. So itong mahabang kalsada na ito ang nagsisilbi nilang tambayan, no. Dito ay meron silang bit-bit na kanilang mga placard na naglalaman ng kanilang mga panawagan na kung maaari makahingi ng tubig at makahingi ng pagkain. At mula raw alas 8 ng umaga, no, ay nandito na nga sila at naghihintay na makakuha ng pagkain at kung sino man na magbibigay sa kanila. So, eto kagaya nito ng isang kumpol ng mga residente na ito, nakakuha sila ng tig-iisang, ano po yung nakuha ninyo? Isang boteng tubig lang. Kayo po, ano po nakuha po ninyo? Ayan, so yung ilan daw sa kanila nakakuha ng mga biskwit, cup noodles, tig-iisang cup noodles. Tapos mula alas 8, nandito na po kayo, tama po ano? Yung mga bahay niyo po, kumusta po ang lagay ngayon? Sira-sira pa rin po. Ay, ganun. Walang umaabot po na relief goods doon sa inyo. Wala rin. May mga bahagi pa din doon ng lugar sa inyo na nakatumba pa rin hanggang sa ngayon? Na hindi pa rin nasasilip po? Nako. So ayan yung isa sa mga sitwasyon dito, no, Angela at Diego, no, kung saan nga ayon sa kanila ay yun nga, yung gutom at yung uhaw talagang kalaban na nila dito matapos nga silang yenigin ng magnitude 6.9 na lindol. Isa lamang ito, no, sa mga barangay dito na nakikita natin ang ganitong senaryo. Kapag ka naglakad pa tayo doon sa unahan, ay kaparehas na kalagayan din ang ating mga kababayan dito, no. Gayon din sa kabilang kalsada nito at yung daing talaga nila ay kahit yung mga relief goods daw sana o yung mga maging rescue operations at mag-check ng kanilang mga komunidad ay umabot nga doon, no, sa loob ng kanilang mga komunidad dahil magpasa hanggang ngayon maaaring itinigil na, no, ng Cebu Provincial Government at ng Office of Civil Defense, no, ang mga search and retrieval operations nito, pero meron pa rin daw mga lugar dito sa kanila na hindi pa din natitignan at nasisilip magpasa hanggang ngayon, kaya hindi nila alam kung meron pa daw pa sila mga kapitbahay na nalulubog doon. So ito, may dumating na naman, no, na isa pang sasakyan dito at kung makikita ninyo yung ilan sa kanila kumakaripas ng takbo dahil magtatanghalian na. Ang gusto daw sana nila ay makalaman ng kanilang sikmura bago maghapon ngayong araw. Alam mo, Arles, consistent sa mga report nyo since, in aftermath ng earthquake is ang mga senaryong ganito. While we understand yung mga rescue teams and local government are busy sa rescue and retrieval, pero parang ginagawa ba nila trabaho nila in terms of trying to alleviate the suffering ng mga kababayan natin? Kasi may mga video doon naglalabasan sa street na tutulog. Tapos ito, walang makain. Anong ginagawa ng local government? Nagtatrabaho ba sila, Arles? Sa mga nakikita natin, Diego, actually mula sa pag-iikot natin kaninang alas 5 ng umaga, no, alas 6, ay so far wala pa tayong nakakasalubong na mga mula sa kanilang local government unit. Hindi naman natin sinasabi, no, na wala silang ginagawa. Pero so far, no, usually kasi may makakasalubong tayo mula sa pamahalaan na kasabay natin na nagtatrabaho, nag-iikot-ikot para kumustahin ng ating mga kababayan at syempre yung kapakanan nila, no, lalo na ngayon na ganito nga yung kanilang sitwasyon. Excuse me, so far
yung pinakahuli natin na balita kagabi ay yung magkakaroon nga raw ng tent city no dito sa Bogo City para magkaroon ng matutuluyan yung mga kababayan natin dito na yun nga talagang nananatiling walang maayos na matutuluyan. Yung nakita nating senaryo mula noong isang araw na natutulog sa lapag, na yung ilan nababalot ng ng mga plastic no. Sabi nila meron pa rin daw sila mga kababayan at kapitbahay rather na nandoon sa loob na bahagi ng kanilang mga komunidad na hindi na rin makababa. Kanina nga may nakita tayo ditong isang pamilya na naglagay na lamang ng isang malaking tural para sila ay manatili doon no, kasama kasi sa mga nagulungan ng malalaking tupak na bato ang kanilang bahay at yung katabi mismo no ng kanilang pinagtutuluyan ay isang lamay ng isang 9 na taong gulang na lalaki. Yun yung kadugtong ng nakilala namin ni Ivan no, na mag-asawa dito na namatay yung misis at yung 1 taong gulang na anak. Arles, before I turn it over now, you mentioned kanina may gagawin silang tent city. That's the word there eh. May gagawin. In other words, ilang araw na hindi pa ginagawa. Again, di ba, naintindihan natin may ginagawa silang iba. May nag-reach out man lang at least sa mga kababayan natin yan to tell them what can happen in the next few days. Alam ba nila ang mangyayari sa kanila? Sa ngayon, Diego, ay hindi nila alam yan. Dahil kanina, alas 5 ng umaga, nakaranas tayo ng magnitude 5 na lindol, no? At yung mga residente, nakita natin, business as usual. Nangihingi ng mga pagkain, nangihingi ng mga tubig. At kung sakali na mangyari ulit, no, itong nasa 3 hanggang 4 na minuto na magnitude 6.9 na lindol, sila ay aabutan ng isa pang delubyo sa kung nasan sila ngayon. Kagaya nito, kung sa oras man na ito ay biglang magkalindol muli, sila nandito sa ating likuran, nangihingi ng pagkain at tubig para lang matawid ang kanilang araw. Wala pang, Angela. Arles, sa sinabi mo sa ilang araw na nandiyan ka ngayon sa lugar na yan, wala ka pang nakakasalubong na government official na nag-check or nag-inspection dyan sa area na yan. So, may posibilidad na hindi alam ng local government na meron tayong mga kababayan dyan, mga residente na apektado rin sa area na yan? Yung about doon sa wala pang nakakasalubong, Angela, no, at least for today pa lang yun. For today. Kahapon kasi ay personal natin na nakasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pati sila Secretary Vince Dizon at ang DSW din na nag-ikot-ikot nga no, dito sa mga barangay Pero na ito. Pero dyan sa mismong area mo na yan, alam nila o hindi? Ang alam natin ay sorry no. Go ahead. Alam natin ay alam nila no na meron din tayong mga kababayan na ganito ang sitwasyon. At actually, yung buong probinsya nga ng Cebu ngayon ay nakailalim na sa state of calamity. Kaya dapat pati yung pagbibigay ng mga relief goods, bawat pamilya ay meron yan. Higit lalo yung mga pinaka-naapektuhan. Pero nakikita na naman yung kalagayan dito, padampot lamang ng grasya, no? Parang patak-patak lamang. At labis na ang kanilang pasasalamat kung mayroon mang magbibigay sa kanila. Gaano ba kalayo yung mga kababayan natin ngayon, nandiyan ngayon, nasa likod mo, doon sa lugar kung nasaan yung mga bahay nila na nalindol? Ito, Angela, so itong kalsada na to, no, itong ang tinatawag nga dito sa La Paz, meron itong mga looban na komunidad, no, kung saan yung ilan sa mga komunidad dito ay medyo nasa paanan ng bundok at yung iba naman ay nasa gitnang bahagi nito. Kaya yung iba sa kanila, nung lumindol ay talagang nagkaroon daw ng landslide at nadamay ang kanilang mga bahay. Pero itong lugar na to mismo, mula doon sa Bogo City, kung saan nandun tayo kahapon no, sa Bangtod, kung hindi tayo nagkakamali at tama na, sana na-pronounce natin yan, no, so far, no, 45 minutes ang layo nito doon. So isipin nyo na lang kung gaano kalakas dapat ang kanilang maging sigaw para dampuan ng mga relief goods dito. Dahil ayon sa kanila, kung may natanggap man yung ilan dito, mangilan-ilan lamang. Dahil yung iba, kailangan pang sabihan sa malalayong bahagi ng kanilang mga komunidad para makababa lamang at makakuha ng mga relief goods supply. Alright, patuloy kami makikipag-ugnayan sa iyo regarding the situation there, Arles. But for the media, mag-iingat kayo dyan, ha? Mobile journalist Arles de los Santos reporting live from Cebu. Now, Akbayan Party List, Akbayan Youth, Youth Against Kurakot, Tindig Pilipinas, and the Student Council Alliance of the Philippines staged a noise barrage at the EDSA People Power Monument today. For updates, we have Mobile Journal Amy Atienza live via Zoom. She's at the EDSA also, no? At EDSA. Yeah, she's at EDSA. Hey, Amy.
Yes, good morning, Angela Diego. Katatapos nga lang no, mga around 10:40 a.m. ay natapos na yung noise barrage na isinagawa nga at pinangunahan ng Akbayan Party List. Kasama nila dito ang Akbayan Youth, ang Youth Against Kurakot, Student Council Alliance of the Philippines, pati na rin ang Tindig Pilipinas. At kanina may nakausap na rin tayong ilang mga kasali dito no, sa rally. Siyempre kasama na rin dyan yung Secretary General ng Akbayan Youth na si Kyla Meneses. At sabi niya, mas marami na raw talaga ang naging panawagan nila ngayon at mas nakakapanghinayang dahil nung nagsimula sila ng Trillion Peso March nga dito noong September 21 ay mas dumami pa nga raw ng issue lalo-lalo na dahil narinig na rin natin no, sa Kongreso na nag-resign nga itong si Representative Zaldico na malaking dawit no, sa maanumalyang flood control projects. Ang sabi nila, bakit daw hindi muna sinagot yung mga katanungan hindi lang ng Kongreso at Senado kundi pati na rin ng taong bayan at bakit daw naging resignation ang solusyon niya para nga maiwasan ang mga issue. Bukod pa dyan, no, naging panawagan rin nila dito yung kay Vice President Sara Duterte na budget kung bakit nga daw ba hindi pa nasasagot kung sino si Mary Grace Piatos at hanggang ngayon ay nagiging malaking usapin pa rin ang budget niya sa House of Representatives dahil kung maalala din natin kagabi ay may ilan pa ring mga mambabatas ang nananawagan na bawasan yung budget ng Office of the Vice President. So magiging tuloy-tuloy din ang talakayan tungkol dyan. Pero ngayon, narinig din naman natin na hindi lang yung mga rallyista yun nandito, kundi nakiisa na rin yung ilan sa mga motorista dahil nananawagan sila ng busina. At yun nga, nakita naman natin yung kooperasyon ng mga motorista sa isinawang noise barrage ngayong araw. Angela, Diego. Amy, meron tayo nabalitaan na by November 30, magkakaroon ulit ng malawakang protesta, mga rally mula sa iba't ibang grupo. I was wondering kung ito din sila rin ba yung mamumuno doon? Yes, isa nga daw ang Akbayan Party List sa mga mamumuno din dyan, no? Dahil nga ang panawagan nila bukod dito sa flood control projects, baka daw kasi may iba pa ring acts of corruption, no, na nangyayari sa gobyerno na hindi na rin daw natin napapansin. So tuloy-tuloy lang din daw at meron pa raw silang mga dapat ding abangan na panawagan o rally na isasagawa sa mga susunod pang linggo, hindi lang sa November 30. Pero sigurado sila na sa November 30 nga, which is Bonifacio Day, kung hindi tayo nagkakamali, no, ay tuloy-tuloy ang magiging panawagan nila at rally nila dito sa EDSA People Power Monument. Panghuli, hanggang anong oras sila dyan ngayong araw? Well, ngayon natapos na sila, umalis na sila at ngayon meron silang mga plano naman na iba pang programs. Iikot din sila dahil mamaya naman around 12 noon ay mapupunta tayo naman sa ibang area ng Quezon City para manawagan naman sa better quality of education. Yan ay sa may UP Diliman, no? So iikot din yung mga rallyista at syempre may mga sasama din sa kanila dito sa panawagan nga nila para naman sa edukasyon. Alright, maraming salamat, mobile journalist Amy Atienza. Don't go away because we're not done yet. Stay with us. The night is young at Atmosphere Poblacion as some OPM artists and music labels gathered at the Nominees Vibe Night. Filipino bands like Carillo, Karen Devani, Revisors, and artist John Roberts set the stage with a vibe last night. Nominees for the upcoming 38 Awit Awards were also announced in the event. This year's Awit Awards is in collaboration with MediaQuest. Thank you to the MVP group, especially the Vibe and Quest Ventures and TV5 for supporting OPM and global stage and compete globally with everyone. Launched just this August, the music countdown show Vibe continues to lead the music industry. From new artists to the longest-running music award in the country, the Awit Awards will be powered by Vibe. Napakabata pa po ng show na to, pero ang intention po namin is napakapuro. Very pure. We just want to celebrate OPM. We want to celebrate the artistry of Filipino musicians. And it's just so heartwarming na may suporta kayo para sa show namin. For MQuest, the event is more than just a collaboration but also a celebration of the OPM industry in the Philippines. The 38 Awit Awards is set to be held on November 16, 2025. Mobile journalist Ray Vicente, we are One News. Welcome back. You're still watching News and Views here on One News. Justice Secretary Boying Remulla says there is no arrest warrant yet from the ICC for Senator Bato de la Rosa.
Remulla told reporters on Thursday that there is no warrant of arrest until we see one. This comes after former Senator Antonio Trillanes IV said warrants are expected next year against De La Rosa and Senator Bongo. De La Rosa, known as the Tokhang architect, said he is ready should the ICC issue a warrant. Yan yung mga Next year sinasabi ni Senator Trillanes. So, usapin pa din ng ICC yan. Wala pa ang warrant ngayon kasi next year pa. daw. Oo. Antayin na lang natin how are they going to execute So that it's warrant. parang malinaw na it's Senator Bongo and si Senator De La Rosa ang meron. So Yeah. parang Will it be wala also daw si under Interpol because we're not member same of ICC? same procedure Same daw. route as same to route. Nagno-notice. what happened with former President Digo Duterte. Magno-notice daw sila. Naabangan natin. All right, the National Bureau of Investigation has filed new cases against dismissed Bamban Mayor Alice Guo and her family over alleged irregular businesses and property acquisitions in Marilao, Bulacan. Guo, her sister Sheila Lial, brother Si Seyman, and her father's partner Lin Wenyi were charged with 30 counts of falsification of public documents. They also face 4 more counts of falsification over alleged misrepresentations in business, occupancy, and building permits, as well as 30 counts of violating the anti-dummy law. Separately, Guo was charged with 6 counts of falsification of public documents over the purchase of a 4,636 square meter property in Bulacan in 2010. The charges add to her growing list of legal battles, including graft, trafficking, and misrepresentation cases. The Discayas are facing fresh controversy, this time over so-called ghost hospitals. Senator Win Gatchalian cited a COA report showing 11.5 billion pesos worth of DOH projects left uncompleted or idle. Health Secretary Ted Herbosa admitted hundreds of health centers remain unused due to delays and lack of personnel, while COA auditors confirmed Discaya's firm was involved in stalled and misused projects in Zamboanga. Ang dami nilang connection sa laga dito. Pinag-usapan natin ghost projects, ghost ganito, mga Ngayon, hospital. Pero mga kababayan natin natutulog sa plastic sa daan. Diba? Totoo yan. Tapos yung report ni Arles, nagkakagulo sila, ilan sila? 6 or 7 sila. Isang mineral water bottle na 500 ml. Nagkakagulo sila. Ano ba na nakakairita kayo mga politiko kayo? Diba? Yan yung sinasabi nila na maaring tignan din aside from ghost flood control projects, yung sa DA as well, tapos yan sa DOH at marami pang iba. Mahiya naman kayo. Kahiya naman kayo. Hindi dapat nangyayari ito sa atin, tapos ganyan kayo. Tapos nag-aaway-aaway pa kayo sa mga leadership, sa Senado. Wow, kakaawa naman kayo, hindi kayo SP, no? Oo. Grabe. Okay. Ito na naman, of course, our prayers and thoughts sa ating mga kapatid dyan sa Cebu. And of course, yung mga dadaanan din po ng bagyong Paulo dyan sa northern area. And this quote is, happy weekend for everyone, no? And I'd like to leave everyone with this quote which speaks well of the Filipino, not the politicians, but rather the Filipino in general. Resilience is not about avoiding the storm, but learning to dance in the rain. And that's what we're all good at. And that wraps up today's episode of News and Views. Join us again tomorrow, or on Monday rather. I'm Angela Lagunsad Castro. And I'm Angelo Castro III. We are One News. All sides, all the time.